Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ito na, it's been a while since we talked to somebody, featured somebody, kababayan natin with an inspiring story here in Canada. Alam niyo naman, pasensya na kayo, no? Busy-busy tayo kaka-discuss ng kung ano-anong mga issues sa immigration pathways dito. But for now, ayan, I'm so happy. Finally, meron tayong maganda at inspiring na kwento to share. Ito pong ating kakwentuhan dumating sa Canada as a caregiver and now a successful business owner. At alam nyo, hindi ko nasabi pa sa kanya, no, actually, nakabili na ako ng cake sa kanya. Nagpa-customize ako ng cakes ng birthday ni Luna. Alam niya, ano, yung anak ko ditong makulit, twice for 2 years. No? Kasi talaga niyan. Anyway, thank you for being here, Miss Jackie Isip ng Jackie's Creative Cakes. Hi, Jackie. Thank you so much for sharing your story dito sa ating channel. Oh, hi, Ina. Thank you for giving me this opportunity to share my story. Oo. Nakulat ka, hindi ko sinabi sa'yo na order na ako sa'yo 2 beses. Oh my God! Anong design? Meron akong pinakopya, kumbaga. Guys, alam mo, I'd say ang isa sa magagandang ang specialty ni Jackie, ang ganda niya gumawa ng mga custom designs talaga. Oh my God! So, 2 years, 2 birthdays ng anak ko, nag-PM ako dun sa, Creative Cakes. I think ikaw din yung ka-chat ko nun eh. Yes, ako lang Yeah. And then, pinapick up ko, ganun, for my daughter's. Nice. Oo. Thank you. Oh, anyway, I read your story siguro mga more than a year ago na I think it was a magazine feature talking about your inspiring journey to becoming a successful business owner in Canada. You arrived here as a caregiver way back 2007. Yeah. Okay. So, what brought you here? Paano ka nag-end up being a caregiver? Actually, ang talagang dream ko lang noon, gusto ko mag-Canada, is makakita ng apple tree. Apple tree? Oo, totoo kasi nung yung tita ko kasi, andito yung family niya, and then nagpapadala ng pictures sa nanay ko. Ng mga nag-apple picking sila. Oo, apple picking pala. Oo. So yun, parang gusto ko ring maranasan yun. And then, yung mga sister ko noon, that time, kakagraduate ko, nasa Hong Kong na sila matagal na panahon. And then, ang pinakamadaling pathway that time is caregiver. Oh, ayan, naputol kaming konti and now we're back, okay? So, what were you doing in the Philippines bago ka nag-apply to be a caregiver? So, nag-work muna ako as sa isang export company dun sa Clark, Pampanga as marketing associate kasi fresh graduate. Oh. And then after a year ko nagtrabaho sa Philippines, and then kinuha na ako sabi ng sister ko, bakit hindi mo subukan mag-Hong Kong and then stepping stone mo to go to Canada. Hong Kong? Yes. What did you do in Hong Kong, Bali? So, nag-ano din ako, like, ang tawag kasi doon is, domestic helper. Oh, talaga? Oh, I didn't know that. I see. How long? How long ka doon? Yeah, just 1.5 year. Mm-hmm. So, ang requirement kasi to apply to Canada is 1 year domestic helper at experience. And then yung after ko 1 year sa Hong Kong, nag-apply na ako for Canada. And nice, okay. So talagang gusto mong mag-Canada, ha? Yes. Iniwan mo yung parang marketing Yes. career path. And Yeah. sumaba ka sa pagiging domestic helper and then eventually caregiver. Yes. So, yun ang pasok ko sa Canada is caregiver. How was your experience? Okay, 2 years ka nag-caregiver, in Canada? Hindi madali ang experience ko sa pagka-caregiver dito kasi pagdating mo dito, yung nag-sponsor sa'yo, nasa malayong lugar. And then, sasabihin sa'yo ng agency, hanap na lang tayo ng iba. Yes. So, you were jobless at first? Yes, jobless ako for maybe 2 months kasi naghahanap-hanap kami na mag-i-sponsor sa akin. So, paiba-iba ng employer. Okay. Hanggang makahanap kami ng mag-i-sponsor.
Okay. And then eventually, I guess, you Yes, found that. eventually, nagkaroon ako ng mga employer. Sabi ko kasi madami ako naging employer. Yung iba kasi talagang kung ayaw kanila noon, i-release kanila or kung ayaw mo sa kanila, pwede kang umalis. And then mag-apply Ganun. ka ulit. Yeah, now Oo. working permit. Kumbaga parang hindi ka tied sa kontratang 1 taon o 2 taon, hindi Hindi. gano'n. Hindi. So kung ayaw mo sila, kahit na naka 2 weeks ka pa lang, ayaw mo sa kanila, pwede mo silang alisan. Okay. I guess iba pa talaga ang sistema ng caregiver program noon at ngayon, ano? Yeah. Okay, so when did this idea of starting a business happen? By the way, pakita natin yung iyong shop. Siya po ay nasa Toronto, sa bandang Scarborough. Tingnan nyo, no? Yan. Ang kanyang opening to, no? Opening pala yan. Soft opening. Okay. And then, ako guys, puntahan nyo yung kanyang Facebook page, saka yung Instagram. Makikita nyo ang cute ng mga design ng mga cakes niya, no? Ito, kanyang Facebook page. Sige, meron din yan sa Instagram. And of course, may website din siya. So, how did you, think about this? Ito ng bake shop, basically, no? So, nag-start ako nung after ko nag-asawa na. So, nakilala ko yung husband ko dito. And then, kasi open work permit na ako that time, hindi pa ako PR. Open work permit pa lang. So, gusto ko sanang bumalik sa school. IT ang tinapos ko sa Philippines, so gusto ko sanang ituloy din dito. But did you? Then, doon na nag-start yung eagerness ko na matutong mag-bake. Kasi, doon sa pag-enrollan ko ng school, may bake shop. Ang ganda ng mga display niya, ang tataas. So sabi ko, parang na-curious lang ako, so pumasok ako doon sa bake shop na yun. Tinanong ko, nag-o-offer ka ba ng class? Sabi ko, yes, sabi niya, pero yung basic lang. So basic decorating, and then yung paggawa ng mga flower, ganyan. And then extra yung baking. Sabi I niya. see. So instead na tinuloy ko yung pag-aaral ko ng IT, doon ako sa baking. Pero hilig mo na rin talaga mag-bake, I assume. Nagtatry lang ako before that. Nagtatry lang, pero failed. As in, kasi sa YouTube lang, sa Google, ganyan, i-follow ko lang. So, ilang beses din na-fail, ganyan. And then yun nga, nung nagkaroon ako ng time, pumunta dun sa building na yun. Instead na IT kukunin ko, baking na tuloy ang in-enroll ko. I see. Okay, how long or short yung course na yun? 2 hours lang actually. So 2 hours, 2 hours siya sa basic cake decorating. And then 2 hours din yata kami sa baking. So yun lang yung inaral ko, 2. After nun, yun na yun. And then, tapos na lang ako, nag-YouTube, ganyan. Tapos yung ginawa kasi namin yung ginawa naming cake, pinost ko nun sa Facebook. And then parang may nagka-interest na. Doon ka na pwede yata ito maging negosyo, parang. Yes, so nag-start na ako. That time, meron na rin akong work. So pag weekend, ayun, may nag-o-order naman. Doon na nag-start. So word of mouth, yung pagdami ng customers. So, yun na, every weekend na yung ginagawa ko na parang part-time job ko na ginagawa sa bahay. I see. Ano yung naging job mo? Full-time? Sabi mo may work ka habang nagsa-sideline ka nitong mga cakes. So, nagtrabaho ako as HR sa isang drapery store. Gumagawa ng mga kortina. And then, after that, nag-aral ako ng PSW. So iniisip mo pa rin, baka bumalik ka pa rin sa parang caregiving. Yes. Yeah, so nagtrabaho ako ng PSW. And noong 2019, di ba nag-start na yung pandemic? So, that time,
naka-maternity leave ako. Okay. So 2019 to 2020, 2020 na yung lockdown. Mhm. So mababalik sana ako sa PSW, kaya lang inisip ko may baby ako. So Oo. ayokong makapagdala ng alam mo na virus kayo sa bahay kasi may baby. Oo. Teka, So, ang tagal 2007 ka dumating. The yes. business happened about 2020 na. Oo, nung nag-open kami 2021. Okay, so ang tagal mo din dun sa job mo sa parang HR. Yes, I think 3 years yata ako doon. Mhm. 3 or 4, Okay. something like that. And then yun, sa pandemic na nag-start yung, kasi nauso na yung mag-order sila sa, sa online, ganyan. Oo. Kasi nga, nagsarado yung mga bakery. So may Mhm. dalawang group, Filipino community, dalawang group na nag-open up sa mga home baker, yung mga home cook meals na ibebenta sa mga kapwa Pilipino. Mhm. Lagi ako nagpo-post doon. So ang Ay. dami dumarating, ang dami kong pa-order, ganyan, tapos hindi ko na kinakaya, hindi na ako natutulog like 3 nights straight. So Oo. ang kagandahan na nangyari naman sa akin noong pandemic, yun nga, dumami yung customers. Oo. Pakita Hanggang natin yung sa iba. Ay, go ahead. Sorry, go ahead. wala nang hindi ko na kinakaya sa bahay. Okay. Let us show some of your creations. Ito, nandito ako sa website ng Jackie's Creative Cakes. Nawala yung Tignan nyo, no? boses. Hindi kita marinig. Ako? Hello? Ay, parang Ayan. nawala. Okay. Oo. Tignan nyo to, Ang favorite ko dito, itong mga kids, Ang cute talaga, guys. Ay. Tignan nyo naman. Mga characters, yung mga ganyan. Pokemon, yan. Ayan. Hindi mo iisipin na, kumbaga, you were a self-taught. Alam mo yung medyo bago ka lang, hindi ka experienced baker, you learned everything yourself. You didn't go through school. Parang ganun, ano? To learn Yeah, this. so, in-enhance ko na lang yung mga recipes ko kasi nauso na rin yung mga online baking schools. Mm-mm. Pero yung sa mga school na talagang magto 2 years study ka, chef, pastry chef, hindi ko tatawagin yung sarili kong pastry chef kasi wala akong diploma. Kasi, di ba? Oo, meron lang ako mga certificate, pero sa mga online lesson. Ganun. Okay. Oo. O Pero, paano ka naglakas ng loob na, sige, gagawin ko na tong talagang negosyo with a physical store? yun na nga. So, ang nag-push sa akin na mag-open up ng store is yung dahil na-stress na ako sa bahay, daming kalat, ganyan. Tapos may baby ka pa, 3 yung anak ko. And then, na-report kasi kami sa public health. Oh, because you were cooking at home. Because I'm operating at home. Oh, So may sabi nagsumbong, ko, gano'n. yes, may nagsumbong. So sabi ko nga, after 9 years of doing sa home, may nag-report. Mhm. Diba? So kasi nakikita siguro nila, dami-dami kong pa-order, ganyan. Busy. Lagi may nagpipick up sa bahay. So, yeah. So, yun yung nag-push sa akin na mag-open up ng store. Kasi sabi ko, Lord, if this is your will, sabi ko, na ito talaga yung gusto mong gagawin ko, hindi na ako babalik sa PSW. And give us a place. So sabi ko, wala kaming malaking capital na pang-open. Oo. Sapat lang siguro for our first and last. Rent, gano'n? Oo, na rent. So, ayun. Answered prayer. Kasi nakahanap kami ng existing bakery. Nagsarado in the middle of pandemic. Okay. So, lahat ng equipment nandun na. Like, mga ingredients na lang ipapasok ko kasi nandun lahat from baking pans, lahat mga spatulas, lahat, everything nandun na. Wow. Sinagot ka ni Lord. Yes. So, sabi ko, this is it. And you know what? Ang kagandahan pa nun, it's just 3 minutes away from home.
Wow, Ang perfect. lapit. Okay. Lapit. Pero during the pandemic, buti naglakas loob ka. Siyempre, nagsisiraduhan nga yung Oo. negosyo mo. Sabi ko nga, eto na yun, I will take a risk. Wala akong experience to handle people. Wala akong experience sa mga bookkeeping, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, wala, as in, okay, ano natin, tingnan natin kung kaya. And Oo. then, buti yung asawa ko, may knowledge din naman siya sa accounting, sa bookkeeping. So siya yung sa mga paper works na. So ako sa Mhm. skills ganyan. And then ayun, nag-hire naman na kami ng makakasama, mga cake decorator. Ang lumalapit sa amin is mga student noon kasi nagdaratingan ang mga international student. So binibigyan din naman namin sila ng opportunity to work with us. So, yeah. Oo. And how has it been? O, ilang years na? 2020 ba o 2021? 2021, so magpo 4 years kami. Oo, magpo 4 years. How has it been so far? Talagang ito na, full-time mo na ito. Ito na, Wala ka oo. na full-time work na iba. Oo, wala. Ito talaga yung full-time work ko. So, based sa experience ko, hindi madali. Mhm, mhm. Hindi talaga madali ang mag-open ng business. Especially yung mga ganitong business na hindi mo alam. May high and low. May high season, may low season talaga. So, Oo. kailangan mo lang talagang maging visible sa social media kasi yun na yung natin ngayon, laban natin ngayon sa mga marketing. Hindi naman wala tayong pambayad sa mga TV ganyan. Oo, Sa oo, mga oo. ads. So talaga maging ka lang, physically present ka sa social media para. Oo. Pero so far, ibig sabihin na okay naman ang iyong kita. Alam mo yon, you've been blessed with Surviving. a prosperous business, kumbaga. Oo. Surviving, nilalaban pa rin natin. Kasi sabi ko, kung hindi tayo binigyan, una pa lang, hindi tayo dininig ni Lord ng prayer natin, hindi tayo pababayaan. Oo. Ano man mangyari, walang supuan, kaya natin. Correct. Yeah. Oo, parang wala siya sa plano mo, no? I'm sure, nung pumunta ka nung Yes. dumating ka ng 2007, what was in your head nung alam mo na parang 2 years lang naman, no? Initially, ang kailangan for you to work as a caregiver. Ano dapat talagang nasa isip mo nun? Plano mo after that? No, honestly, wala akong kaplano-plano. Hindi ko rin pinlano na makapag-asawa ako dito. Hindi ko pinlano na makakakilala pala ako ng mapapangasawa ko na dito sa Canada. Hindi ko pinangarap na maging baker. Basta gusto ko lang noon ma-PR. Gayon lang ang gusto ko. Ma-citizen ng Canada. Yun lang ang pangarap ko. Hindi ko pinangarap talagang maging PSW, maging kung ano man. Basta gusto ko lang talaga maging citizen ng Canada. Oo, And then, well, yun. now you have that and Opportunity. more. Oo. Yeah. Oo, pakita natin isang picture pa, no? Nako, ito. Si Minister Richie, yes. Yeah, si Miss Reggie Valdez, the first Filipino-Canadian to be a member of the parang federal cabinet, ganun, ano? Minister of sa cabinet. Small And then, business. for small business. Ayan. Ito, ano ginagawa mo nito? Parang nakita ko bago lang to, no? Pinost mo yes. sa yung Facebook page. That happened 2 weeks ago. Nag-join ako, may isang group, Philcanpreneur, ang pangalan ng ano nila. So, they open up a program para sa mga entrepreneurs, sa mga innovators. So, anim kami nag-compete dyan. So, lahat sila is AI, AI tech. Oh, wow, puro AI. Oh, Kasi ikaw lang ang pagkain. Oo, sila yung mga nagde-develop sila ng mga apps, tapos may mga services, tapos mga AI services, ganyan. Ako naman, dahil ako hindi kasi lang ako happy sa baking, hindi ako happy sa decorating. I always innovate. Okay. So, lahat kasi, ang bestseller talaga kasi namin is ube. Since the beginning, ube yung inumpisahan kong flavor. Kasi yun yung staple sa Pilipinas as dessert. So, gusto natin din ipakilala ang ube in Canada. So, so ang ginagawa ko kasi sa ube, kapag may nakikita akong recipe online,
ano yan, parang nag-innovate ako. Naglalaro sa isip ko, ano kayang pwedeng gawin na ube? Ube flavor, Ah, something like that. So I have yes. 3 products. So nag-develop ako ng, actually yung ube powder, kasi ube powder, wala akong mahanap sa Canada na authentic ube powder. Alright. Na na-scam ako twice. Actually, sa kakahanap ko ng ube powder. Nag-order ako online. All I thought is talagang ube powder kasi nakalagay ube powder. Mm. So, when tinry ko yung binili kong ube powder nga, sabi, ano siya, kamote. Oh, Lasang, hindi talaga ang alam kasi nila is ube, sweet potato, or purple yam is the purple sweet potato, which Mhm. is ibang-iba ang lasa. Kasi Alright. ako, alam ko yung lasa ng ube kasi kami mismo in the Philippines, may tanim kami Oh. na ube. Yung tatay ko may tanim. So kapag umuuwi ako or may umuuwi ako ng relatives, talagang nagpapadala ako ng talagang ube. Oh, ibig mo sabihin magde-develop ka o meron ka ng produktong ube powder. Yes. This is separate from your cake business. Yes. Parang gano'n. Oh, good. Oh, Very, that's nice. separate siya aside from doing cakes and stuff, so nag-develop ako ng ube hot chocolate. Oh, wow. Okay. So, and then ube pancake and waffle mix. Mhm. Binebenta mo rin to sa store or are you partnering with other retail big stores? Ganun. So, binibenta namin sa retail store, and whenever I have a pop-up market, binibenta ko. And then may mga retail store na rin. So, nagbabagsak ako like sa FB Foods, nagbibigay ako sa kanila mga powder, and then sa Tinuno meron din. Oo. Yes. Nice. And then one Oo. of the restaurant, ginagamit nila yung ube powder. Oo, very nice. O, 'di ba? Kumbaga you are expanding your product line. Oo, galing So, naman. yun yung kaya ako sumali dun sa competition na yun kasi I have something to, I can say to myself na I'm an innovator too. Sa Oo. food industry nga lang, hindi sa tech. Oo. Ayun. So, ayan, hindi man tayo pinalad na maging first winner, pero binigyan naman tayo ng isang opportunity to work with a big company. And Oo, hindi, gusto ko yan. Kumbaga you're advocating para maging popular yung ube. yes, kasi Na ibang lahi, no? Here sa in ibang Canada. lahi, Alam na kasi natin, oo. nakikilala na sa US, naging flavor of the year. Sa Oo. US, like I think 2023 or Mhm. 2024. And then sabi ko, kung mas malaki population ng US kaysa Canada, sabi ko, bakit hindi rin natin gawin sa Canada? Let's make more ube para makilala. Diba? It's like the matcha. So ang matcha kilala sa Chinese or Japanese, diba? Gawin din natin yung ube. Na para naman may, diba, Pinoy pride. Correct. Okay. O, ito na lang, last na lang, no, Jackie? Alam mo naman, hanggang ngayon, usong-uso pa rin ang caregiver pathway. No? Daming dumarating dito na caregivers. Anong advice mo sa kanila? Diba? Kasi nga, usually, mga contracts naman, initially, 2 years, although some do it for the long term talaga, nagiging PSW sila. Pero ano ang advice mo sa mga baka nag-iisip din na mag-explore ng ibang career opportunities, halimbawa, or maging negosyante, pero kumbaga natatakot. Lalo na dahil, naku, nasa ibang bansa ako, no? Ang hirap yata, baka hindi ko kayanin. Mga ganun ang iniisip. So, sa mga balak magnegosyo, huwag kayo matakot. Kasi, kung hindi mo sinubukan, hindi mo alam. Di ba? So, kapag nag-umpisa ka ng negosyo, i-expect mo na hindi lahat profitable. Hindi lahat may maibubulsa ka. So, kailangan maging handa ka kung ano man ang darating. Oo. May plan B ka ba nun? Kunyari, hindi naging successful yung inopen mong shop? Yes, I always have plan B kasi kaya ako nag-develop kaya ako patuloy na nag-i-innovate ng product. Kasi ngayon, ang dami-daming gumagawa ng cakes. Like mga custom cakes, ang dami, as in home-based, ganyan. So, yung plan B ko, I have to do something na wala pa sa iba.
Na kapag kinose ko yung bakery ko, meron pa rin akong plan B. Yeah. I also have plan C. Kasi I can Oh. always I can always go back to PSW naman. In case, ano? In In case. case. Oo, in case naman na talagang wala na. Oo. So, by the way, akala mo nakita ko rin to. Diba? ay, oh. Ang negosyo ni Jackie, na-nominate for the 2023 Canadian Choice Award. Ano ba tong Canadian Choice? For 2024 pala. Ano ba? 2024, oo. Kasi Oo. yung mga, may mga customers kami na nagno-nominate din sa amin. Halimbawa, meron din dito sa Scarborough community. Ayan, dino-nominate kami. Oo, 'di ba? Ibig sabihin lang nabavalue talaga ng iyong mga customers ang iyong work at products. Kaya sila mismo ang nagdo-nominate sa iyong negosyo sa mga ganyan. But anyway, yun lang naman. Guys, I hope you learned something from it. Sana yung mga nag-iisip magnegosyo din dyan, meron ko yung napulot dito sa ating episode. Thank you so much again, Jackie, for sharing your story, and good luck. My pleasure po, and thank you for having me in a nutshell. Ayan. Good luck sa iyong negosyo, of course, sa bake shop, at dyan sa mga bagong produktong naiisip mong gawin. Yes. Okay. Thank Thank you, you. guys. We'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye! Bye!